Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang trigger warning na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang babae na nagplano ng isang napakagandang plano para makapaghiganti siya sa kung sino man ang pumatay sa kanyang ama. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng habulan sa pagitan ng mga tropang militar ng Amerika at mga teroristang Syrian. Sa gitna ng paghahabol, nagawang ibagsak ng mga terorista ang sasakyan ng hukbong Amerikano, at nang ligtas na ang sitwasyon, balak nilang bumalik sa kanilang punong tanggapan, ngunit ang nakakagulat, isa-isang pinatay ang kanilang mga miyembro. Hindi pala tuluyang naalis ang mga tropang Amerikano. Ang nakakapagtaka pa ay lahat sila ay naparalisa ng isang babae. Siya ay si Teniente Parker, isang miyembro ng militar ng Fino na nakasali sa mga piling tropa salamat sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Matapos mahuli ang nakaligtas na terorista, sina Johnny Parker at ng kanyang kasosyo, si Spider, na dalhin sila sa base para sa interogasyon. Ngunit nang sila ay aalis na, isa sa mga tropa ang nabaliw at gustong tapusin ang mga terorista. Agad siyang pinigilan ni Parker. Long story short, tapos na ang misyon. Kaya agad na pumunta sa airbase sina Parker at Spider para bumalik sa Amerika. Sa kanilang paglalakbay, si Parker ay nakatanggap ng isang mahalagang tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Jesse, at sa paghusga mula sa kanyang uniforme, malinaw na siya ay isang sheriff. Sinabi niya kay Parker na isang landslide ang nangyari sa kanilang bayan, at sa kasamaang palad, ang kanyang ama na nagtatrabaho sa lugar ng pagmimina, ay nabaon sa lupa at binawian ng buhay. Nang marinig ito, natahimik si Parker at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Siyempre, bumalik kaagad si Parker sa kanyang bayan pagdating niya sa Amerika. Doon, binisita niya ang opisina ng sheriff para humingi ng paliwanag kay Jesse. Sa kasamaang palad, hindi niya alam ang sanhi ng pagguho ng lupa, ngunit natagpuan niya ang liham na partikular na isinulat para sa kanya sa pinangyarihan ng insidente. Hanggang sa sandaling iyon, napagpasyahan ng mga awtoridad na sadyang hinayaan ng ama ni Parker na mamatay siya sa landslide. Bilang isang anak, tiyak na hindi matanggap ni Parker ang katotohanan iyon, lalo na't ang kanyang ama ay hindi ang uri ng tao na madaling sumuko. Kung tutusin, mukhang maayos naman siya bago siya namatay. Nagpadala pa siya ng liham sa kanya bago ang misyon sa Syria. Ngunit dahil walang pahiwatig, napilitan si Jesse na isara saglit ang kanyang investigasyon. Pagkatapos ay dinala niya si Parker sa bahay nito na ginagamit ding bar. Gayunpaman, dahil malayo ito sa mga residential area, halos palaging walang laman ang bar at tila sinadya ni Parker na ibenta ito pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Doon ay tiningnan niya ang larawan ng kanyang ama na miyembro ng elite Mexican Army at pagkatapos ay naluluhang nanalangin siya para sa kanya. Sa gitna ng kalungkutan ay narinig ni Parker ang tunog ng sasakyan sa harap ng bar at pumasok ang misteryosong lalaki. Kaya agad niyang binugbog ang lalaki, ngunit nang makita ang mukha nito ay laking gulat niya dahil ito pala ang dati niyang kaibigan na si Mickey, na tumulong sa ama ni Parker na magpatakbo ng isang bar at magtrabaho sa isang quarry ng bato mula noong siya ay teenager. Agad namang humingi ng tawad si Parker sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Mickey tungkol sa pagguho ng lupa na ikinamatay ng kanyang ama. Bukod pa riyan, hiniling din niyang dalhin siya sa pinangyarihan ng insidente para maimbestigahan ang pagkamatay, at pagdating sa mine site ay agad silang pumasok sa kuweba. Mula nang lumipat mula sa Mexico, ang ama ni Parker ay nagtrabaho bilang isang menero ng bato upang maghanap buhay. Madalas niyang niyaya si Parker na maglaro sa isang minahan habang sinasanay siya sa pagtatanggol sa sarili. Ang alaalang ito ay lalong nagpasakit sa kanyang puso, lalo na nang makita niyang tumalsik ang dugo ng kanyang ama sa mga bato doon. Doon, nakita ni Parker ang mga itim na spot sa mga bato na parang mga marka ng pagsabog ng granada. Naghinala siya na ang pagguho ng lupa ay hindi sanhi ng isang natural na sakuna, ngunit sa halip ay isang kalamidad na ginawa ng tao. Pagkabalik mula sa minahan, kumuha si Parker ng granada upang patunayan ang kanyang mga hinala. Kasama si Mickey, naghanap siya ng sapat na lugar para pasabugan ang granada. Habang naglalakad, naalala ni Parker ang kanyang yumaong ama na nagtayo ng bar para ipreserbo ang mga espesyal na recipe ng pagkain ng kanyang lola. Sa makatuwid, ang bar ay binigyan ng pangalang Maria pagkatapos ng unang pangalan ng kanyang lola. Sa kasamaang palad, hindi niya maasikaso ang bar dahil kailangan niyang magtrabaho bilang miyembro ng elite troops. Sa maikling kwento, sa wakas ay nakahanap si Parker ng angkop na lupa upang patunayan ang kanyang mga hinala. Pagkatapos, sa isang hininga, namatay siya.
Inihagis niya ang granada at sigurado, ang pagsabog ay gumawa ng mga itim na spot sa mga pira-pirasong bato. Iniisip niya kung sino ang pumatay sa kanyang ama sa ganoong kalupit na paraan. Sinubukan ni Mickey na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang bar sa bayan para maibsan niya ang kanyang stress. Ngunit sa lugar na iyon, nakilala ni Parker ang isang lalaking nagngangalang Elvis, ang nakababatang kapatid ni Jess na napakaasar at mahilig mangasar ng mga babae. Buti na lang at kayang alagaan ni Parker ang sarili. Kinagabihan, nagpasya sina Parker at Mickey na umuwi, at paglabas ng bar, nakakita sila ng kotse at mga kaina-hinalang tao na may mga armas sa likod ng kanilang sasakyan. Nagtataka, nagpasya ang dalawa na sundan sila sa kanilang destinasyon. Doon nila nalaman na ang mga iyon ay isang gang ng mga tulisan na gustong sumalakay sa isang tindahan. Hiniling ni Mickey kay Parker na huwag makialam, lalo na't sila ay armado, ngunit bilang mabubuting tagapaglingkod ng estado, naglakas loob si Parker na pumasok ng mag-isa ng walang kamay at nakakamangha, sa maikling panahon, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga tulisan. Nakita niya ang isang pamilyar na relo na sa kanyang tiyuhin pala, kaya agad niya itong ibinalik sa kanyang tiyuhin. Nagpasalamat ang kanyang tiyuhin at nakiramay sa pagkamatay ng kanyang ama. Bukod pa riyan, humingi rin siya ng paumanhin dahil wala siyang magawa pansamantala. Kinabukasan, narinig ni Parker ang isang pagsabog mula sa malayo at pagkatapos suriin ito, ang pagsabog ay mula sa isang RPG na pinaputok ni Elvis. Kahit na pinapayagan ng Amerika ang mga mamamayan nito na magkaroon ng mga baril, ang mga mabibigat na armas tulad ng RPG ay pinapayagan lamang para sa mga layuning militar, ibig sabihin ay ninakaw o ipinuslit ni Elvis ang mga ilegal na armas na ito. Upang makahanap ng patunay, nakipag-ugnayan si Parker kay Spider na bukod sa mahusay sa pagbaril, ay may pambihirang kakayahan sa pag-hack. Sa maikling panahon, nakuha ni Spider ang maraming impormasyon tungkol kay Elvis na lumabas na may ilegal na merkado ng armas sa dark web. Hindi siya na-detect dahil protektado siya ng kanyang ama na isang senador. Kaya hindi katakataka na palagi siyang kumikilos ayon sa sarili niyang kagustuhan. Nang marinig ang paliwanag ni Spider, agad na naghinala si Parker na may kinalaman si Elvis sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit bago siya lumayo, pinaalalahanan siya ni Spider na mag-ingat at huwag gumawa ng anumang bagay bago siya magkaroon ng matibay na ebidensya. Kinabukasan, sinunod ni Parker ang payo ni Spider na maghanap ng ebidensya. Sinundan niya si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa pinakamalapit na base militar. Nakarating na pala sila doon salamat sa kanyang ama at posibleng nakipagtulungan din sila sa mga tiwaling sundalo na nagnakaw ng mga armas sa mga bodega ng militar. Pagkabalik mula roon, binisita ni Parker si Mickey at ang kanyang ina para alamin ang iba pang impormasyon tungkol kay Elvis, lalo na't madalas makipagchismisan ang ina ni Mickey sa mga lokal na ina, ngunit sa kasamaang palad, wala silang alam tungkol sa pagbebenta ng mga armas. Alam nila na laging lumalabag si Elvis sa mga patakaran at naramdaman niyang siya ang batas dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama bilang senador. Hindi nagtagal, ipinaalam sa kanya ni Spider na malapit nang magsagawa ng transaksyon si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay na binabantayan ng mga armadong tulisan. Nagpasya si Parker na pasukin ang bahay para masaksihan ang ilegal na transaksyon. Ang bumibili pala ay ang pinuno ng isang organisasyong masa na madalas magdulot ng kaguluhan sa Amerika. Kinagabihan, niyaya agad ni Parker si Jessie na uminom sa bahay nito habang inaalala ang mga high school days nila. Noong mga oras na iyon, si Parker at Jessie ay masyadong malapit at halos mag-date. Ngunit pagkatapos ng pagtatapos sa paaralan, nagpasya si Parker na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa akademya ng militar. Kaya bihira silang magkita. Bukod sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, sinabi ni Jessie na laging nagmamalasakit sa kanya ang ama ni Parker. Sayang lang at hindi niya kayang suklian ang kanyang kabaitan dahil wala na siya doon. Long story short, nakatulog sila dahil sa sobrang kalasinggan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Parker at sinamantala ang pagkakataong nakawin ang susi ni Jess sa opisina ng sheriff at pagkatapos ay sumingit upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos kunin ang lahat ng ebidensya sa opisina ni Jess, pumasok si Parker sa autopsy room para tingnan ang bangkay ng kanyang ama. Napaiyak siya dahil ang gabing iyon ang huling araw na makikita niya ang kanyang ama. Deep inside her heart, she promised na maghihiganti siya sa taong pumatay sa kanya. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng libing, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Parker. Isang gabi, inanyayahan siya ni Jessie na maghapunan kasama ang kanyang ama, si Ezekiel. Bilang isang trash politician, naging mayabang si Ezekiel sa harap ni Parker.
Kahit na hindi direktang sinabi niya ang mga racist na salita tungkol sa mga Latin na tao at iyon ay naging dahilan upang hindi komportable si Parker. Hindi nagtagal, nakatanggap si Parker ng tawag mula kay Spider na nagsabing nasa mining site si Elvas. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, agad siyang lumabas ng hapunan. Sa lokasyon ng pagpasok niya sa kuweba, nakita niya si Elvis na nakaupo sa sopa ng kanyang yumaong ama. At ang masama pa, binastos din niya ang mga Latin sa harap ng barkada niya. Hindi niya matanggap ang mga sinabi nito at agad na nagalit. Madaling mapatay ni Parker si Elvis, ngunit nang lalaslasan na sana niya ang kanyang lalamunan, nakita niya ang bar na naiwan ng kanyang ama na sinunog ng mga lalaking Elvis. Dahil dito, agad siyang sumugod para pigilan ito. Kahit na nagawa niyang alisin ang mga lalaking Elvis, hindi niya napigilan ang apoy na tumupok sa gusali at sumunog sa lahat ng paboritong bagay ng kanyang ama. Bumalik ang galit na galit ni Parker para habulin si Elvis at walang awang pinaghahampas. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating si Jesse, at sa halip na tumulong ay agad nitong inaresto si Parker at agad na dinala si Parker sa himpilan ng pulisya. Hindi inaasahan, sa lahat ng oras na ito, si Jesse ay nasangkot sa Elvis Arms Trade para pandohan ang kampanya ng kanyang ama. Nagpadala si Spider ng abogado para palayain si Parker sa kulungan. Gayunpaman, dahil pinatay ni Parker ang mga lalaki ni Elvis, ang abogado ay nangangailangan ng isa pang depensa, kaya nagpunta siya sa lugar ng minahan upang maghanap ng mga pahiwatig, ngunit doon siya ay naharang ni Jesse, at mula noon, hindi na siya narinig muli. Kinabukasan, pinahirapan ni Elvis, Ezekiel, at Jesse si Parker sa bilangguan upang malaman kung mayroon siyang ebidensya noong namatay ang kanyang ama dahil nag-install ng CCTV ang kanyang ama sa lugar ng minahan. Hindi direktang inamin ni Ezekiel at ng kanyang dalawang anak na sila ang mga pumatay sa ama ni Parker. Ginawa nila iyon dahil naglakas loob ang namatay na hadlangan ang kanilang transaksyon sa armas, at syempre, natatakot silang maiulat kung may CCTV na ebidensya si Parker. Sa wakas ay nagalok si Ezekiel na sasabihin niya kay Parker kung paano namatay ang kanyang ama basta't handa itong ibigay ang lahat ng ebidensya sa CCTV. Pero ang nakakapagtaka, inalis ni Parker ang mga kamay sa posas at agad itong inatake ng walang awang. Sayang at hindi niya kayang patayin silang tatlo dahil lahat ng pulis doon ay nagtatrabaho para kay Ezekiel. Nagpasya siyang nakawin ang kotse ni Jess at tumakas hanggat maaari. Ngunit habang nasa daan ay lalong sumakit ang mga sugat sa kanyang katawan at tuluyang nawala ng malay. Samantala, sinalakay ni Elvis at ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Mickey para hanapin si Parker. Ngunit hindi nila ito mahanap dahil itinago ni Mickey at ng kanyang ina si Parker sa basement. Pagkatapos niyang magising mula sa pagkahimatay, ipinaliwanag ni Parker na si Elvis ang taong pumatay sa kanyang ama at anuman ang mangyari, papatayin niya ito sa pinakamasakit na paraan. Sa ibang lugar, dinala ni Jesse ang abogado ni Parker na pinatay niya noong isang araw kasama si Elvis at inilibing siya na parang patay na pusa. Makalipas ang 3 araw, tuluyang gumaling si Parker mula sa kanyang mga sugat at hindi na nag-aksaya pa ng oras, pumunta agad siya sa kanyang kakilala para humingi ng mga armas at bala. Bukod doon, nakakuha din siya ng espada sa kanyang tiyuhin. Sa kabilang banda, mukhang nag-aalala sina Ezekiel at Jesse dahil tinanong sila ng kanilang kliyente na hindi pa nakakatanggap ng kanyang mga armas. Nagbanta ang lalaki na sisirain niya ang kampanya ni Ezekiel kapag hindi agad ipinadala sa kanya ang mga paninda. Pagkatapos ng pulong, pumunta sina Ezekiel at Jesse para asikasuhin ang pangangalakal. Nang hindi nila namamalayan, naghahanda na sina Parker at Mickey para ilunsad ang kanilang revenge mission. Nang dumating ang tamang oras, nakabantay si Mickey sa labas habang papasok na sana si Parker. Nakita niya ang isa sa mga lalaking Elvis na nakabantay sa sala at nang hindi nagdalawang isip ay agad niya itong pinatay. Umakyat siya sa itaas para patayin si Ezekiel. Ngunit bago siya umatake, nagtanong muli siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi ni Ezekiel na nagsinungaling siya sa kanya. Si Jesse talaga ang pumatay sa kanyang ama. Napilitan siyang barilin dahil alam ng kanyang ama ang kanilang mga ilegal na transaksyon. Noong naghihingalo na siya, nagpaputok siya ng granada para gumuho ang kuweba. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga guho ay nahulog lamang sa kanyang sarili. Matapos malaman ang tungkol doon, pumunta agad si Parker para tugisin sina Jesse at Elvis. Pagkatapos ay nagpaalam si Parker kay Mickey at nagpasalamat sa tulong nito. Agad niyang tinitigan ang mga lalaki mula sa malayo gamit ang kanyang sniper rifle. Ngunit kasabay nito, nakita niya si Spider na kararating lang sa kinaroroonan ng minahan at bigla siyang tinutukan ng baril ng mga lalaking Elvis. Nang makita iyon, isa-isa silang inalis ni Parker. Sa kasamaang palad, hindi niya natulungan si Spider na nahuli ng kalaban.
Upang iligtas siya, nagpasya siyang pumunta sa kuweba ng mag-isa. Doon niya nakita sina Jesse at Elvis na nagtatalo sa kanilang kliyente, lalo na't katatapos lang sumabog ng kanilang sasakyan, hindi niya alam na si Parker pala ang may kasalanan. Nang kukuha na sila ng isa pang sandata mula sa base militar, sinamantala ni Parker ang sandaling ito para iligtas si Spider. Matapos mailigtas ang kanyang kasamahan, agad na inimbitahan ni Parker si Spider na suklayin ang buong lugar ng pagmimina at tugisin ang kanilang target. Ngunit bigla silang inatake na nagresulta sa paghihiwalay nila sa dalawang magkaibang panig ng kuweba. Nang gustong hanapin ni Parker si Spider, inatake siya ng kliyente ni Elvis, at pagkatapos niyang patayin ang lalaki, nagpakita si Elvis na may dalang shotgun. Sa gitna ng kanilang laban, insulto ni Elvis si Parker ng mga racist slurs, at syempre, labis nitong ikinagalit si Parker. Sa maikling panahon, nagawa niyang tapusin si Elvis, si Mickey, ang kanyang tiyuhin, at ang iba pa ay pumasok sa kuweba upang tulungan siya. Pero nag-iisang kinatay ni Parker ang lahat doon. Bago hanapin si Jesse, pumunta si Parker sa kabilang bahagi ng kuweba upang iligtas si Spider sa mga guho. At pagkatapos noon, dumaan siya sa daanan ng kuweba na direktang konektado sa bodega ng mga armas ng militar, at tila nagtatago si Jesse sa lugar na iyon. Nagkunwari siyang kailangan niya ng tulong medikal para makapasok siya. Inamin niya na siya ay inatake ng isang teroristang grupo, at nang ang hukbo ay naghahanda ng mga kagamitang medikal, dali-dali niyang hinanap si Jesse, na tiyak niyang nagtatago doon. At nang makita niya ang tiwaling pulis na iyon, agad niya itong binugbog. Sa gitna ng laban, biglang binawi ni Jesse ang isang grenade pin na hawak niya. Nakonsensya siya sa pagpatay sa ama ni Parker kahit na itinuring niya itong parang sarili niyang anak. Napilitan nga siyang patayin dahil sa mga kahilingan ng kanyang pamilya. At para mabayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan, nagpasya siyang magpakamatay. Gusto pa sana ni Parker na bigyan siya ng pagkakataon, pero sobrang laki ng kasalanan niya, at sa huli, sumabog siya sa sarili niya. Nalungkot si Parker nang makitang pinatay ni Jesse ang sarili. Sa isang banda, gama ng pakiramdam niya dahil natanggap na ng pumatay ng kanyang ama ang kanyang parusa, ngunit sa kabilang banda, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan si Jesse ang gumawa ng bagay na iyon sa kanyang ama. Pagkaraan ng isang buwan, iniulat ng radyo na ang buong pamilya ni Ezekiel ay namatay ng kakilakilabot. Samantala, muling itinayo ni Parker ang bar at pinakiusapan si Mickey na alagaan ito. Pagkatapos noon, nagplano sila ni Spider na bumalik sa base militar para tuparin ang kanilang susunod na tungkulin. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.